Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Kawikaan, chapter 6, verse 6 to 8. Sinasabi ritong, tignan mo ang mga langgam. Ikaw ang taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinuno, sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Kapag natanggap mo ang iyong tungkulin bilang tagasunod ni Kristo, dapat kang manatiling tapat sa landas na inihayag sa iyo ng Diyos. Tutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako habang binibigyang buhay mo ang iyong mga pangarap na kinasihan ng Diyos. Nung nabuhay ka sa iyong nakaraan ng walang Kristo, wala kang pangarap, nagkaroon ka ng ilusyon, tumakbo sa lugar, natigil sa isang gilingang pinepedalan ng sarili mong gawa. Hindi ka nag-aararo ng may tiyaga, ngunit nagkukay ng isang route na mas malalim nang mas umasa ka sa iyong kapangyarihan sa halip na sa Diyos. Ngunit kay Kristo, ang iyong bangungot ay napalitan ng pangarap ng Diyos para sa iyong buhay. Kapag ang makalangit na hagdan ng iyong mga pangarap ay lumitaw sa harap mo, binabago nito ang iyong buhay. Wala ka na sa dati mong pinalalagyan. Pero ngayon ay akyat ka na. Makikita mo at ng iyong pamilya ang pagkababa ng langit. Kapag ibinigay sa iyo ng Diyos ang kanyang pangarap para sa iyong buhay, walang makapipigil sa iyo na umakyat patungo sa mas mataas na lugar. Ang iyong pag-akyat ay hindi magiging madali, ngunit ito ay hahantong sa mga bagay na hindi mo pa nakikita o naisip. Ang oras ay isang mahalagang kalakal at dapat itong gamitin ng maingat. Ang iyong oras ay nakakahalaga ng lahat. Oras ang iyong pinakadakilang sandata. Kaya piliin ang mga sitwasyon at pangyayari na nararapat ipaglaban. Huwag siyangin ng oras sa pakikipaglaban na walang kabuluhang laban. Nilikha tayo ng Diyos na may malalaking pangarap upang ituro sa atin ang ating pangangailangan para sa Kanya. Upang ipakita sa atin ng ating buhay ay tungkol sa Kanya at upang bigyan tayo ng pagkakataong luwalhatiin siya kapag ginawa niya ang mga ito. Ang mga panaginip na kasing laki ng Diyos ay sumasalamin sa Kanyang salita. Lahat ng mga pangarap ay kapakipakinabang ay nagagawa ang gawain ng pagpapakilala sa pangalan ni Jesus sa buong mundo. Ang mga panaginip na ito ay umiikot kay Jesus, hindi sa ating sarili. Tinatanggap nila ang dakilang utos sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Hinahangad nila ang kabutihang ninanais ng Diyos sa Mikas chapter 6 verse 8. At ginawa ang mga ito sa kaluwalhatian ng Diyos gaya ng iniutos sa atin ng Colossus chapter 3 verse 17. Ang mga pangarap na kasing laki ng Diyos ay nagliliwanag ng kaluwalhatian ng Diyos sa loob at sa pamamagitan natin. Ang bawat tao ay nilikha ng natatangi na may tiyak sa nahilig, regalo at kakayahan. Nakatira ka kung saan ka nakatira para sa isang dahilan. Mayroon kang ilang mga katangian para sa isang dahilan. Walang dalawang taong pangarap ang eksaktong pagkapareho. Meron kang isang tiyak na gawain mula sa Diyos at yon ay ang gamitin kung paano ka nilikha para sa kanyang kaluwalhatian. Yakapin kung sino ka at ang mga hangarin na iniligay ng Diyos sa iyong puso. Lakasin ang iyong mga regalo. Gamitin ang iyong mga mapagkukunan at panatalihing nakatuon ang iyong mga mata kay Kristo habang hinahabol mo ang paggamit ng iyong mga hilig upang matupad ang mga pangarap sa iyong puso. Ang mga pangarap na kasing laki ng Diyos ay nagpapadalisay sa atin at naghahayag sa atin na siya ay Diyos at tayo ang kanyang mga nilikha. Sinasabi ng Santiago chapter 1 verse 17 na ang bawat mabuting kaloob ng bawat sakdal na kaloob ay mula sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga liwanag na walang pagbabago o anino dahil sa pagbabago. Ang mga panaginip ay magandang regalo mula sa Diyos. Kailangan natin siya upang maisakatuparan ang mga ito. Kailangan nating isulat ang mga ito at pagkatapos ay isuko ang mga ito sa kanyang mga kamay. Nagtitiwala sa kanya na dadalhin tayo kung saan niya gustong makarating tayo habang sinusunod natin siya.
Ang marating tayo, ang paghabol sa iyong mga pangarap ay magbabago sa iyo. Gagawin ka nitong higit na katulad ni Kristo. Tanggapin ang pruning habang dinadalisay ng Diyos ang iyong mga pangarap upang madagdagan niya ang mga ito. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating, at dito na nagtatapos ang ating daily devotions.